Ano nga ba ang success? Para sa akin, magkakaiba tayo ng opinion regarding on what success looks like. Kasi kung hihingiin mo ang opinion ko, ay iba ang makukuha mong sagot kumpara sa sagot na makukuha mo sa ibang tao na merong carry ng different mentality. Halimbawa, ang success para dito sa isang taong to is to buy a house in his early age. Dito naman sa isang taong to, ang success para sa kanya is to buy his or her dream car. At ako naman, kung akong tatanungin mo, ang success para sa akin is to build businesses with a strong foundation. Ito naman sa kabilang tao, sa isang tao na to, ang success para sa kanya is to save a big amount of money. Dito naman sa kabila, ano ang success para sa kanya dito sa isang taong to? Para naman sa kanya is to have a good family bonding with his or her family. So hindi pare-parehas. Bawat tao pala ay mayroong magkakaibang definition kung ano ang success para sa bawat isa sa atin. 'Di ba? Bakit? Because we have different walks in life. We have different priorities in life. Dahil magkakaiba tayo kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay sa mundo. At hindi natin pwedeng husgahan ang pananaw ng iba dahil lahat ng gusto nating ma-achieve sa buhay natin ay laging merong malalim na pinanggagalingan. Hindi mo pwede sabihin sa kabila na ay mali yan, dapat wag ka muna bumili ng bahay. Kasi liability lang yan. May stock lang sa pagbabayad niyan habang buhay. Dapat magnegosyo ka kagaya ko para kapag malago na yung negosyo mo, saka ka na bumili ng bahay mo. Alam mo mga kanegosyo, alam niyo po mga kanegosyo, madali pong sabihin yan. Pero hindi kasi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Maaari kasi na meron siyang mahal sa buhay o meron siyang family members na bago pa mawala sa mundo gusto niya sanang maiparanas na magkaroon ng tinatawag na sariling tahanan at willing siya na harapin kung anuman ang mga magiging consequences sa magiging actions niya. Yung isa namang kakilala mo, bakit kotse? Maaari po kasi na necessity yon para sa kanya at napaka-functional ng bagay na yon para sa kanya at magiging madali yung kanyang pagpasok sa pinapasukan niyang trabaho kapag nagkaroon siya ng sariling service. Marahil palagi siyang nalilate sa trabaho, nakakagalitan ng boss at napaka-importante ng oras para sa kanya. So hindi natin masisisi ang bawat isa sa atin kung bakit ganun, kung bakit meron tayong kanya-kanyang gustong ma-achieve sa buhay. Maybe yung dream car na gustong-gusto niya is worth around 200,000 at malayong malayo sa dream car na gustong-gusto mo. At para sa kanya, big achievement na yon. Yung isang kakilala mo naman na napakahilig mag-ipon ng pera, na palagi mong pinagsasabihan na bakit ka ipon ng ipon, bumababa ang value ng pera. Instead na mag-ipon ka, mag-invest ka na lang sa isang profitable business. Alam nyo mga kanegosyo, baka po kasi itong taong to kaya napakahilig niya mag-ipon ng pera dahil meron siyang pinaglalaanan na hindi niya sinasabi sa'yo. Maaari for education for their children or hospitalization or whatsoever. O ito namang isang kaibigan mo, pinagsasabihan mo, o bakit ka gym ng gym? Inuubos mo yung oras tsaka yung pera mo dyan sa gym membership mo. Sana magnegosyo ka na lang. Kaysa nandiyan ka 3 oras ka sa gym, magnegosyo ka na lang or mag-invest ka na lang sa negosyo. Dapat ganun ang gawin mo, hindi yung puro kapag papalaki ng katawan, puro kapag papapayat. Diba? Hindi pwedeng ganun ka negosyo. Dahil hindi natin alam, baka itong kaibigan mo na to, may sakit, hypertensive, o merong ibang sakit na hindi niya sinasabi sa'yo. Diba? Kaya ganun na lang siya ka-dedicated para sa kanyang health goals. At para sa kanya, aanhin niya yung marami siyang pera o meron siyang stable na business kung kakamatayan niya lang rin naman. Kung ako naman ang tatanungin mo, ang success para sa akin is having a successful business. Kasi kung ako tatanungin mo, okay naman kami, masaya naman kami ng family ko. Although, wala nga po kaming matatawag na sariling bahay, wala kaming mag-aarang sasakyan o ibang mga material na bagay na meron ng ibang tao. Pero ang importante para sa akin ay magkakasama po kami at meron akong tinatawag na financial freedom. At para sa akin, napakalaking bagay nun. Dahil hindi po ako o makakaiwas ako sa stress para sa mga future financial obligations. At kontento na po ako doon. Nakita nyo yung point ko kanegosyo. Hindi natin pwedeng husgahan or i-blame yung ibang tao kung ano ang success para sa kanila. Dahil bawat isa sa atin ay merong kanya-kanyang priorities at kanya-kanyang laban sa buhay na tayo lang ang nakakaalam. We all dream on success but we walk on a different situations.
maaring yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo ay hindi magagawang makapagpasaya para sa akin. At yung mga bagay na maaaring makapagpasaya sa akin ay maaari rin naman na hindi makakapagbigay ng kasiyahan para sa'yo. Alam nyo mga kanegosyo, sa hinaba-haba man na sinabi ko, isa lang rin naman po ang kababagsakan nito. Success involves emotions. At kung yan ang makakapagbigay ng contentment, satisfactions at kaligayahan, especially peace of mind sa buhay mo, that is success.